Yes, ma'am. Good afternoon po and good afternoon po sa lahat po ng listeners po natin. Well, Major Marilyn, maraming salamat po sa inyo pong oras ngayon dito po sa ating palatuntunan. Pero eto, magkikumusta ho kami dyan po sa may Police Regional Office 2. Dahil ito, meron po yung ang report na ito nga, natuntun na ho ng mga otoridad yung dalawang akusado dito nga po sa likod po ng pagpatay nito nga pong Apari 6 po, ma'am. Bigyan nyo nga po kami ng impormasyon. Yes po, ma'am. Tama ka po. So yung noong March 25 po ng 2:10 a.m. nga po ay nahuli nga po itong si excuse me. Yes, ma'am. Si alias Ramon po, siya po yung leader ng De Guzman Group po. At the same time po si isang alias George po na the same member din po ng De Guzman Group din po. So sila po ay pareho po na residente po ng Nueva Ecija na kung saan ay doon po sila nahuli po, ma'am. So yung kanilang pagkahuli po, ma'am, ay ito po ay bisa sa warrant of arrest na in-issue po sa kanila po ng 6 counts of murder na without no bail recommended po, ma'am. Ito po ay in relation doon sa ambush noong February 19, 2023 kay Vice Mayor Romel Alameda at saka yung 5 po niyang kasama sa may barangay Kinakaw, Bagabag, Nueva Vizcaya po, ma'am. Yes po, ma'am. Ito talagang napakalayo pa nito nga hong ito yung pong kung saan natuntun ito nga hong nasabi pong mga mga akusado po, ma'am, dito po sa nangyari pong murder case. Yes po, ma'am, kasi nga po itong nabanggit nga po natin na mga akusado ay sila po ay residente po sa may Nueva Ecija. So yung composite po na team ng ating Regional Intelligence Division, together nga po nitong ating mga CIDG and other law enforcement agencies gaya po ng NBI, nagawa po sila ng manhunt operations sa pag-implement nga po nitong warrant of arrest dito sa 2 taong nabanggit po. Oo. Yes po, ma'am. Dito po kasi kabilang po sila doon sa iisang grupo. Ano yan, ma'am, doon po sa investigation po ninyo? Gun for hire? Ito nga pong mga na-arresto po, ma'am? So far, ma'am, kapag sinabi po kasi nating potential na private armed group, so meron po tayong guidelines or parameters na kung na-categorize po sila na potential. Yes, so po. ito po, ma'am, yung grupo po kasi nila, it is organized by group of 2 or more members. So 5 po sila, and then they have the capability with illegal possessed firearms. Yes po. And also, meron po silang means na magbigay ng takot or intimidation sa public. And yung kanilang purpose of that group, yung pagbuo ng grupo po nila, is for advancement or the protection po ng either po economic or the political interest naman po. Oo. Yes po, ma'am. So with this po, Major Marilyn, na talagang pagkakatuntun po nito nga pong dalawang akusado, parang ano po yung epekto po nito, ma'am, dito po sa ating pong mga kapulisan, dito po sa ating pong lambak po ng Cagayan, lalo pat ito, murder case po yung nga pong kinakaharap nito nga pong dalawa pong individual po na ito, ma'am. Yes po, ma'am. Ito po yung sa pagkahuli na po nitong dalawa o yung effort po ng pag-dismantle nga po natin dito po sa potential private armed group po natin ay malaking epekto po na kung saan po ay lalo na po at ngayong election po na baka pwede po silang magamit for gun for hire, and at the same time yung threat to public safety po natin ngayon ay masasabi na po nga natin na nagiging peaceful na po dahil nga po dito sa effort nga ginawa po natin sa paghuli nga po nitong dalawang suspect po natin. Yes po, ma'am. Meron po ba kayo, ma'am, mga background dito po sa dalawa pong na-arrestong individual po, ma'am? Yes po, ma'am. Gaya nga ng nabanggit ko nga po kanina, sila po yung suspect nga po dito sa pagpatay nga po dito sa ambush slay dito po sa Apari Vice Mayor po natin. And tapos yung isa po natin na nabanggit, si alias George,
ay meron po na po siyang dating kaso po na kinakaharap din po na kung saan po ay na isa sa mga tinitignan din po natin na i-implement na warrant of arrest po sa kanya. Okay. Well, mensahe na lang po ma'am sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, lalong-lalo na yung pong ating pong mga kababayan dito po sa ating pong lambak po ng Cagayan. Major Malindin ma'am, please guide po. Yes po ma'am, yung Police Regional Office po natin sa pangunguna ng ating Police Brigadier General Antonio P. Marallag Jr., ang ating Regional Director po, ay ina-assure po ang safety po ng ating kababayan, lalo na po ngayon sa sapit nitong national and local election po natin. At sinisiguro naman po ng ating kapulisan sa ngayon po na ready na po ang Police Regional Office 2 for a safe at saka secured na NLE po natin. Okay. With that po ma'am, maraming